Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po sana ay matutulog na. Subalit, pag-open ko po ng aking Facebook, ay nakita ko po yung comment ni Ginoong Larry Bautista Baldimos. At ang kanyang comment ay ganito: Sir Lodi, next, Ambassador Residence Guard. So, sapagkat si Ginoong Larry Bautista Baldimos po ay matagal na nating kasama at kaibigan, kaya akin pong binuklat ang aklat ng aking baul ng munting kalaman at pinalad naman tayo na may makita tayong naka-imbak. Kaya hayaan po ninyo na ipaglingkod ng inyong lingkod. This is F. Santos po, featuring munting kalaman, at ang topic naman natin sa gabing ito ay ang duties and responsibilities ng isang ambassador guard. Ano nga po ba ang duties and responsibilities ng isang ambassador guard? Ang isa pong gwardiya sa tahanan ng isang ambassador, na ito po ay kadalasang tinatawag na mga diplomatic security officer o diplomatic security agents, ay may mga critical na responsibilidad o pananagutan upang maprotektahan ang ambassador at kanilang matiyak ang seguridad ng tahanan ng ambassador, at ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad ay maaaring mag-iba-iba depende po sa partikular na antas ng embahada, ng bansa at ng mga threat o pagbabanta. Ngunit narito po ang ilang karaniwang gawain at responsibilidad na nauugnay po sa duties and responsibilities ng isang ambassador security. Una po yung physical security, na dapat ay kanilang nami-maintain, na nababantayan at nakikita ang presensya ng ambassador at ang tirahan nito upang kanilang mahadlangan ng anumang mga potensyal na banta. Kailangan din na kontrolin nila ang mga access sa tirahan nito sa pamamagitan ng pag-screen ng mga bisita, sasakyan at maging sa mga nagdi-deliver o delivery. At sa pagtanggap ng mga delivery o regalo, maging ng mga sulat, ay may pinatutupad pong SOP kapag kayo ang bantay o security ng isang ambassador residence. Hindi po basta-basta ang pagre-receive o pagtanggap ng anumang mga delivery, maging ng mga panauhin o bisita. Usually po, yan ay sinasabi na kagad ng secretary o ng isang katiwala ng ambassador. Bago pa dumating ay ibinibilin na sa mga naka-duty security yung mga expected na visitors. At kung meron nga pong darating na hindi expected, yan po ay tinatawag muna ng security para may hingi ng kaukulang pahintulot kung dapat na papasukin o hindi. At kinakailangan pong palagi o regular na nagkakandak ng security patrol, tinitingnan po yung paligid, maging mga sasakyan na pumaparada, nire-record po yan ng mga security, yung mga plate numbers. At sa paligid ay dapat na na-identify nila yung mga posibleng maaaring mangyari, at dapat ay mabilis silang makaresponde kung ito ay hinihingi ng pagkakataon kapag may nakikita silang mga security risk na maaaring maging banta sa ambassador. At kung ang ambassador naman ay nasa embahada, dapat ang mga security ay maging handa at mabilis na tumugon sa mga insidente sa security tulad ng mga protesta, demonstrasyon, at iba pang mga potensyal na pagbabanta. Dapat ay mabilis din sila at maagap na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na tagapagpatupad ng batas
At sa mga tauhan ng security ng embahada, kung sakaling magkakaroon ng emergency, ay dapat na isara kaagad ang embahada para matiyak ang security ng ambassador at ng lahat ng nag-oopisina sa embahada. Bilang ambassador, ang mga ambassador ay entitled na magkaroon ng close protection security upang magbigay nga ng security sa mga ambassador saan man sila pupunta at maging sa kanilang membro ng pamilya kapag sila ay nasa tirahan o naglalakbay. Ngunit depende po sa mga ambassador. May mga ambassador na ayaw ng close-in security at gusto lang nila ay security sa kanilang residence at security sa embahada. Depende po sa mga ambassador. But usually, kapag ang mga ambassador ay may threat, ay obligado po at sila mismo ay nag-hire at humihingi ng protection maging sa government at sa mga private protective agency. Kasama na po dyan na binibigay ng mga close-in security ay ang pagkandak ng advanced security assessment bago pa ang ambassador ay magkaroon ng engagement sa labas o sa mga pupuntahan niya para ma-ensure po at masiguro ang safety ng ambassador. Kinakailangan din po na masubaybayan mabuti at tiyakin ang mga lokal na condition ng seguridad o security at ang mga potential na banta kung ang ambassador ay mayroong nga mga engagement sa labas ay isa po ito sa dapat na matiyak ng kanyang mga security. Isa rin po sa kinakailangan ay ang pagkagather ng intelligence sa mga local security risks at dapat po ay nag-exchange ng o sharing ng information ang mga embassy security sa kanilang mga nagagather na intelligence report. Kung sa ganoon ay nakapagpapalitan po ng mga information ang bawat mga embahada dito sa ating bansa at maging mga security ay nagiging aware at alam nila kung paano ito paghahandaan ang sakaling mayroong ng mga threat. At sa paggamit po ng armas ay nakadepende po ito sa mga patakaran ng mga bansa at embahada at ang mga gwardiya ng ambassador sa kanyang residence maging sa embahada ay maaaring mag-armas at magsanay ng mga taktikal sa depensa, gumamit ng mga armas at mga diskarte sa depensa bilang huling paraan upang protektahan ang ambassador at ang kanilang sarili. May mga ambassador po kasi na ayaw ng may baril lalo na sa kanilang residence. At kung inaalaw man ay hindi po naka-insert ang magazine. Kailangan din po na mapanatili ang isang epektibong communication sa ambassador, sa mga kawani ng embahada, at sa mga security nito. At sa iba pang mga tauhan na nag-uugnay sa embassy, gumamit din po ng mga secure na sistema ng communication upang maiulat ang mga insidente at makatanggap din ng report o update. Kung sakaling mayroong mga dapat na i-report, ay natatanggap po ng magkabilang linya o parties. At bilang mga security nga po ng ambassador sa residence, maging sa embassy, sila po ay kinakailangan sumailalim sa mga regular na training, katulad po ng mga procedures sa emergency response, first aid, at iba pa, lalo na po sa pag-handle ng mga security threats
at ang mga technique ay kinakailangan pong palagi silang ini-enhance upang maging epektibo na security maging sa embahada o sa bahay ng ambasador. At dapat po ay mayroon ding mga crisis management na dinedevelop at ini-implement sa bahay ng ambasador maging sa embassy. At dapat po na ma-ensure na ang mga personnel, kasama po diyan mga katulong, driver, ay alam nila, aware sila kung ano ang gagawin nila kung sakasakaling magkaroon ng mga emergency incident ay nakahanda sila. At mismo sila ay magiging katulong ng mga security para mabigyan ng kaukulang aksyon anumang mga emergency ang maaaring mangyari maging sa bahay ng ambasador o maging sa embassy. At sapagkat sila nga po ay mga taga-ibang bansa, dapat po ay maging sensitibo tayo sa kanilang kultura, maging magalang tayo. Lalo na ay marami silang madalas na mga bisita na galing sa mga host country. Dapat irespeto po natin yung kanilang paniniwala, yung kanilang pananampalataya, o anumang kanilang paniniwala na naiiba sa ating bansa at kulturang ating kinagisnan. Dapat po ang mga security, ang driver, ang mga katulong at iba pa na nasa bahay ng ambasador ay magkaroon po ng teamwork. Sila po ay nagtutulungan kasama ng ibang mga tauhan, lalo na po yung mga nasa security ng embahada, maging sa lokal na mga tagapagpatupad ng batas at mga ahensya ng security upang mas mapaigi at mapahusay ang mga hakbang sa security. Mahalagang tandaan na ang mga partikular na tungkulin at pananagutan ng mga gwardya sa bahay ng ambasador ay maaaring mag-iba-iba batay sa bansa, lokasyon at embahada at ang mga potential na threat o antas ng banta sa seguridad. Sa maraming kaso ay ang mga gwardya na ito ang nagtatrabaho sa ilalim ng patnubay at direksyon ng security chief ng embahada o ng regional security officer upang matiyak ang kaligtasan ng ambasador at ng mga tauhan ng embahada. Muli po, ito ang inyong lingkod, F. Santos, featuring Munting Kalaman. Sana po ay nasagot at nabigyan natin ng katugunan ang kahilingan ni Ginoong Larry Baldemos. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.